Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng mga magulang ang kailangan. Maaaring may masaselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinalot ng tensyon ang marami sa kaguluhang nagaganap sa rooftop ng 5-story building. Isang empleyada ang hinostage ng wanted na si Cardong Buyoy. Nakatutok ang Magnum 357 ng buhong sa sintido ng babae at sawari handang ihulog sa kalsada. Sumigaw sa megaphone ang isa sa mga pulis sa baba. Sumuko para ng maayos, Cardong Buyoy! Banat na banat ang mga litid sa leeg na sumagot si Cardong Buyoy. At pagkatapos, yayarin niyo ako? Kunwari ng laban, kilala ko na ang likaw ng pitukan ng mga tulad niyong buhay at takadahan. Bulol lang ako pero hindi tanga. Patalan niyo ako ng helicopter dito. Bigla'y may motorsiklong pabarakong huminto. Kumayod ang mga gulong nito sa kalsada. Ang lulan, si Major Suelo Guerrero. Bumaba siya sa motorsiklo at lumapit sa mga kasamahang pulis. Anong kaguluhan yan, Sargento? Si Cardong Buyoy, sir. Hinostage yung empleyado sa loob. Nagsalubong ang mga kilay ni Suelo. Oh, Cardong Buyoy? Kandidato na sa impyerno yan ah! Bubulong-bulong na muling sumakay sa motorsiklo si Suelo. Kilabot na rapist, drug pusher, kidnapper, thrill killer. Kandidato ka na nga sa impyerno, Cardo. At nangangampanya ka na naman. Iboboto kita. At pinatakbo ni Suelo papasok ng building ang motorsiklo. Gulat na gulat ang pulis na kausap niya. Sir, wait! Baka mabulahaw si Cardo. Pero dire-diretso lang si Suelo. Umaangil ang motorsiklo niya nang paakyatin sa hagdan. Nadaanan pa niya sa hagdan ng 4th floor ang ilang umakyat na pulis na tsitsempo sana para masikot si Cardong Buyoy. Sinita niya ang mga ito. Ang babagal nyo. Sana nag-elevator na lang kayo. Sira, sir. Iiling-iling na muling pinaakyat ni Suelo ang motor. At maya-maya lang ay iniluwa ng pintuan ng rooftop ang matikas na Major. Cardo! Otomatikong napaharap si Cardo. Anak ng, ikaw pala Kalelo? Hanggang diyan ka na lang at huwag kang gigilot ng mataba. Kung hindi, babatabukin ko ang baon ng ulo ng babaeng to. Kaswal na tumugon si Suelo. Cool ka lang, pre. Pakawalan mo na yung babae. Maawa ka naman. Tingnan mo nga oh. Ang ganda-ganda niya tapos gaganyanin mo lang? Dumura si Cardo. Pre, tama na ang daldal Kalelo. Di mo na ako kailangan ululin. Matagal na itong ulul. Ano bang gusto mo, pre? Helicopter nga, tanga. Teka, hihiram tayo kay Kuya Will. Putra ka Kalelo. Talagang inuulol mo na ako. Nakaramdam ng higit na panganib para sa babae si Suelo. Nahalata niyang lango sa droga si Cardo. Sarado ang utak. Hindi talaga ito mangingiming pumatay. Inutusan ni Cardo si Suelo. Ihagis mo ang balel mo Kalelo ng dahan-dahan. Kilala kita. Mabilit ka ba takitlan?
inihagis ni Suelo ang kanyang kalibre 45 pero pataas. Napatingala si Cardo. Sinundan ng tingin ang baril. Pagsalo ni Suelo sa 45 sabay kasa ng isang kamay sa kapinutok. Sapul sa gitna ng noo si Cardong Buyoy. Nahulog ito sa building pero nahila ang babae ng braso ni Cardo na nakakawit sa leeg nito kaya ang babae mahuhulog din. Pero mabilis na nasunggaban ni Suelo sa kamay ang babae kaya't hindi ito nakasama ni Cardong Buyoy sa tuluyang pagkahulog sa building. Nagkalasog-lasog si Cardo pagbagsak sa kalsada. Umiiyak na yumakap kay Suelo ang nanginginig sa takot na babae. Hinaplos-haplos niya ito sa likod. Kalma na, miss. Ligtas ka na. Napanood ko sa news ang kabayanihan mo, Guerrero. Galing! Si Zel iyon, 22 anyos na anak ni Suelo. Kadarating pa lang nito ng bahay at papalapit sa nagkakaping ama. Congrats! Maliit na bagay. Solong anak ni Suelo si Zel. Namatay sa pagsisilang sa dalaga ang kanyang asawa kaya't nabuhos ang pagmamahal niya rito. Ako, Guerrero. Halimbawa't kinidnap ako't dinala sa malayong malayo. Anong gagawin mo? Hindi mo na ako makikita nun. Makikita kita dahil itataob ko ang mundo para sa'yo. Wow! FPJ? Is that you? Nilagok ni Suelo ang natitirang kape sa tasa at tumayo. Dadalaw tayo sa mami mo. Gusto ko yan, Guerrero. Pero ayaw kong umangkas sa motorsiklo. Bagong rebondong hair ko. Doon tayo sa kakarag-karag mong kotse. Kailangan bang ipagdiinan mo pa yung kakarag-karag? Pagkagaling sa sementeryo ay nagtuloy sa paboritong restaurant ang mag-ama. Kumakain na sila nang biglang may pumasok sa restaurant. Ang harungas na si Alejandro, anak ng isang maimpluwensyang politiko. Kasama nito ang dalawang tropa na mukhang bordado rin ng kawalang hiyaan ang pagkatao. Kaagad napansin ni Alejandro sina Suelo at Zel. Mga bata, si Guerrero, batang-bata ang kasama. Asar ako sa pulis na yan. Napakapasikat. Lumapit si Alejandro kay Suelo. Kasunod ang dalawang alalay. Sana all. Fitos ang jowa. Nakaamoy ng panganib si Suelo. Kilala niya si Alejandro. Balitang-balita ito sa kawalang hiyaan. Gayunpaman, sinagot niya ito ng maayos. Anak ko siya, pre. Hinagod ng malisyosong tingin ni Alejandro si Zel. Oh, I see. Pwede bang umakyat ng ligaw sa kanya, Daddy? Nairita si Zel. Nakakawala kayo ng gana. Can you please stay away from us? Ano raw? Tirahin mo na siya sa ibabaw ng mesa, bossing! Parang mga demonyong naghalakhakan sina Alejandro. Kaswal na kinausap ni Suelo si Zel. Anak, gusto mo bang makakita ng mga nababasag ng nguso at nagtatalsikang mga ngipin? Ayaw! Kung gayon, dito ka lang at tapusin ang pagkain. Bigyan mo ko ng 3 minutes at babalikan kita. Pagkasabi niya ay tumayo na si Suelo. Pero may pahabol pa sa anak, sabay kindat. Make it 1 minute. Sinenyasan ni Suelo sina Alejandro na sumunod sa labas. Sa labas, matikas na hinarap ni Suelo si Alejandro. Hindi ako si Nostradamus, kaibigan. Pero nahuhulaan ko na ang problema mo'y kung paano sasakit ang katawan. Pagkasabi niya ay pinompyang niya ng magkabilang palad sa mga tenga si Alejandro.
Narindi si Alejandro sa malakas na pompyang ni Suelo. Nakaagad na sinundan niya ng right hook punch na sulitong tumama sa panga nito. Parang tinibang saging na bumagsak si Alejandro. Tulog. Ang dalawang mga alalay nito, poporma pa lang ay dinapuan na ng matitigas na kamao ni Suelo sa mukha. Gaganti ako para kay Bossing. Tulog ding bumagsak ang mga ito padagan sa kanilang amo. Patong-patong sila sa kalsada. Ayos. Parang daig ko pa si Manny Pacquiao nito ah. Ang lulusog ng yabang nyo sa katawan. Tigi isang sundok lang pala kayo. Pumasok na sa restaurant si Suelo. Sinita siya ni Sel. 1 minute and 2 seconds. Sablay ka, Guerrero! Pagdating sa bahay ay seryosong kinausap ni Sel si Suelo. Sinusundan ka ng gulo, Guerrero. Kumpiyansang tumugon si Suelo. Hindi nila ako kaya. May pag-alala sa mukha ni Sel. Ang totoong buhay ay hindi tulad ng isang pelikula na hindi mapatay-patay ang bida, Guerrero. Wow! Susan Roses! Is that you? I'm serious, Guerrero. Magretiro ka na. Walang katapusan ang pagsibol ng kasamaan. Hanggat kayang kumalabit ng gatilyo ang mga daliri ko'y hindi ako titigil. Bumuntong hininga si Suelo. Pero alam mo, madalas ay sinusurot ako ng konsensya ko kapag nakakapatay ng mga salot ng lipunan. Masasama sila, oo. Pero tao pa rin sila. Kaya nga, Guerrero, magretiro ka na kasi. Aalis na rin kasi ako sa call center. Magnegosyo na lang tayo. May mga ipon na naman tayo pareho eh. Naglambing kay Suelo si Sel. Sige na, Guerrero. Wawa naman ako. Hindi na nakakita ng mami. Hindi pa mahagi-hagila pang daddy. Tumahimik si Suelo. Tanda ng pagsang-ayon. Pero bago ang lahat, humadlang ang dambuhalang hamon ng buhay. Isang araw na angkas sa motorsiklo ni Suelo si Sel ay may bigla na lamang humarang na van sa kanilang daraanan. Pagdating nila sa alanganing lugar, biglang naglabasan ang kalalakihan na armado ng matataas na kalibre ng baril at kaagad na tinutukan ang mag-ama. Huwag kang kikilos ng masama, Guerrero. Kung ayaw mo maging alkansya ng bala ang inyong mga katawan. Lumapit ito at pinumpok ng baril sa batok si Suelo. Walang malay na bumagsak siya sa kalsada. Nang magkamalay si Suelo ay nasa loob na siya ng tumatakbong van at nakagapos ang mga kamay. Unang hinanap ng kanyang mga mata si Sel. Nakita niya ito sa bandang likuran ng kinauupuan niya. Nakagapos din at iyak ng iyak. May mga goons na nakabantay sa kanila. Nakahanda ang mga baril. Hayop kayo! Saan nyo kami dadalhin? Sa impyerno, Guerrero. Ihaharap namin kayo kay Satanas. Dinala ng mga goons sa isang safe house sina Suelo at Sel. Isinanya ng mga ito sa sahig ang mag-ama. Nagsumiksik kay Suelo ang umiiyak na si Sel. Natatakot ako, Guerrero. Baka patayin nila tayo. Ako ang bahala sa'yo, anak. Hindi kita pababayaan. Lumantad ang nagpatukot sa kanila. Si Alejandro. Demonyo ka! Mabuti pang tinuluyan na kita! Oo nga eh. Wala kang pinagkaiba sa mga bida sa mga pelikulang bakbakan, Guerrero. Magaling nga sa labanan, pero may katangahang taglay. Lumapit si Alejandro kay Suelo. Alam mo bang pwede namang pinabistay ko na lang kayo ng bala sa kalsada sa aking mga tauhan? Pero gusto kong pasarapin muna ang inyong kamatayan. Sinipa ni Alejandro sa mukha si Suelo. Pagbagsak sa sahig, tinadyakan pa ng tinadyakan. Tama na! Nairita si Alejandro. Sinipa rin sa mukha si Sel.
Walang malay na bumagsak sa sahig. Galit na galit si Zuelo. Huwag mong idamay ang aking anak! Hayop ka! Bakit hindi? Mga bata! Itayo ang mayabang na pulis na to! Itinayo at hinawakan ng dalawa si Zuelo at pagkuway pinagsusuntok ni Alejandro sa katawan, sa mukha. Tinantanan lang ng buhong si Zuelo nang mawalan siya ng malay. Inutusan nito ang mga tauhan. Hilahin sa labas ang mag-amang yan! Nang mailabas sina Zuelo at Zel ay pinabuhusan sila ng tubig ni Alejandro hanggang sa magkamalay. Maglalaro kami ng mga bata, Guerrero. Mga bata! Kalagan sila ng gapos! Nang makalagan na ng gapos ang mag-ama, ay parang santong pinabait ni Alejandro ang mukha. May buti pa namang natitira sa puso ko, Guerrero. Kaya bibigyan ko kayo ng maagang pamasko. Bibigyan ko pa kayo ng pagkakataong mabuhay. Itinuro ni Alejandro ang malagong tubuhan. Tumakbo na kayo hanggat may lupa! Nagkatinginan sina Zuelo at Zel. Napakaliit na porsyentong mabuhay pa sila. Pero walang pagpipilian kundi sumugal sa maliit na porsyentong iyon. Takbo! Iyong tayo ni Zuelo at Zel. Kapit kamay na tumakbo patungo sa malagong tubuhan. At nang makapasok na roon ang dalawa, ay sabay-sabay na nagkasa ng baril sina Alejandro. Tugisin ang mga daga! Nagdagsaan ang mga paa ni na Alejandro sa paghabol kay Zuelo at Zel. Kumpiyansa silang mapapatay nila ang mag-ama. Bago pumasok sa malagong tubuhan sina Alejandro, ay sabay-sabay nila munang pinaputukan iyon. Dumapa sina Zuelo at Zel. Humaging sa ulunan nila ang binhi ng kamatayan. Tumayo ang dalawa. Takbo ulit. Parating na sina Alejandro. Mabilis na sinasagasa ang tubuhan. Naghiwa-hiwalay sila para madaling masikot ang mag-ama. Hindi nyo kami matatakasan, Guerrero! Hanggang sa bumigay sa pagod ang mag-ama. Lalo na si Zuelo na nanghihina dahil sa matinding bugbog na inabot kay Alejandro. Humanap ng matataguan ang dalawa. Dito muna tayo, anak. Buong pagmamahal na niyakap ni Zuelo ang anak. Awang-awa siya rito. Isa lang itong walang muwang na nadamay sa laban niya. Hindi kita pababayaan, anak ko. Mahigpit na yakap ang itinugon ni Zel kay Zuelo. Ipinaubaya na nito ang buhay sa magiting na ama. Nang biglang sumulpot ang isang gun, itinutok nito ang AK-47 sa ulo ni Zuelo. Huli! Mabilis ang naging kilos ni Zuelo. Naagaw niya ang baril sa gun at nahampas sa mukha nito. Bagsak ang buhong. Ayaw na sanang pumatay ni Zuelo pero kailangan. Kinubabawan niya ito at dinukdok ng puwetan ng AK-47 ang noo. Basag ang bungo. Kinuha rin ni Zuelo ang bandolier ng mga magasin ng bala at isinabit sa katawan. Lalaban siya ng sabayan. Pero bago iyon, inihanap niya ng mas tagong lugar si Zel. Sasalubungin ko sila, anak. Huwag kang aalis dito. Luhaan si Zel. Oo, Guerrero. Tumalikod na si Zuelo, pero hindi pa siya nakakalayo ay tinawag siya ni Zel. Guerrero! Nilingon ni Zuelo si Zel. Bakit, anak? Babalik ang buhay sa akin. Pagkasabi niyo'y bumilis ang pagluha ni Zel. Naantig ang damdamin ni Zuelo.
Bumalik siya at niyakap ang anak. Oo, anak. Pangako. At tuluyan nang tumalikod si Zuelo para harapin ang isa sa pinakamalaking laban ng buhay niya. Hinarap ni Zuelo ang mga kaaway. Bumubuwal sa nagngangalit niyang AK-47 ang bawat makasalubong. Naalarma si Alejandro sa unti-unting pagkalagas ng mga tauhan. Ginapangan ng kilabot. Panglima ng tauhan nito ang nakitang nakahandusay at tadtad ng bala. Inutusan nito ang 2 tauhang nakaalalay sa kanya. Huwag kayong aalis sa tabi ko para malakas ang puwersa natin sakaling bumulaga si Guerrero. Dapat kasi hindi mo na binigyan ng pagkakataong mabuhay si Guerrero, bossing. Alam mo namang lintik sa bakbakan ng hayop na yan. Oo nga, bossing. Pinatakbo mo pa eh. Ginaya mo yung isang movie ni FPJ. Tumahimik kayo! Gusto nyo bang pag-umpugin ko ang mga ulo nyo? Nang biglang makarinig sila ng sunod-sunod na putok. Ilang pasada. Todas si Guerrero! Iba ang kutob ko, bossing. Palagay ko mga kasama natin ang nadali. Tatatlo na tayo. Tama ang kutob ng tauhan ni Alejandro. Mga kasamahan nila ang napatay ni Zuelo. Ano't ano man, humanda kayo. Huwag kayong patanga-tanga. Nang bigla na namang umalingaw-ngaw ang mga putok. 2 sunod. Bumagsak ang 2 alalay ni Alejandro. Kapwa butas ang pagitan ng mga mata. Nataranta si Alejandro. Umiikot sa kinatatayuan habang walang humpay na nagpapaputok ng M16 rifle sa paligid. Patay ka, Guerrero! Patay! 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 Hanggang sa maubusan ng bala si Alejandro. Saka naman lumantad si Zuelo. Binunot ni Alejandro ang 44 Magnum sa bewang. Pero mabilis na natutukan ito ng AK-47 sa sentido ni Zuelo. Bitawan mo yan, Alejandro! Baka nervyusin ako eh. Makalabit ko ang gatilyo ng baril ko. Nanginginig na inihagis ni Alejandro sa hindi kalayuan ang 44 Magnum. Pag-usapan natin to, Guerrero. Marami akong pera. Bibigyan kita. Ilang milyon bang gusto mo? Namumutla ka. Marunong din palang matakot ang demonyo. Kinalabit ni Zuelo ang gatilyo ng baril. Napatili ng malakas si Alejandro. Napatawa naman si Zuelo. Wala na akong bala kanina pa. Ungas! Sa narinig ay biglang nanlaban si Alejandro. Bihasa rin ito sa hand-to-hand combat, kaya't matagal silang nagsukatan ng galing. Nasulyapan ni Alejandro ang inihagis na 44 Magnum. Denive nito iyon. Pero bago yun nadakma ni Alejandro ay nasipa ito ni Zuelo sa mukha. Talsik. Gulong sa lupa. Maliksing pinulot ni Zuelo ang 44 Magnum at itinutok kay Alejandro. Luhod kay Zuelo si Alejandro. Taas ang 2 kamay. Wag, Guerrero! Maawa ka! Para naman may awa ka. Kung manghingi ka ng awa. Iyak sa takot si Alejandro. Isinubsob ang mukha sa 2 palad. Nagsisisi na ako, Guerrero. Patawarin mo ko. Hindi ako kasing sama mo, Alejandro. Kaya pinatatawad na kita. Pero sa oras na magkita tayo muli, pasasabugin ko ang bao ng ulo mo. Tuwang nagpasalamat si Alejandro sabay tingala kay Zuelo. Kaya't sila ay nagkita. Sumabog ang ulo ni Alejandro nang kalabitin ni Zuelo ang gatilyo ng 44 Magnum. Sabi ko naman sa'yo, Alejandro, ayoko nang
Magkita pa tayo. Sorry. Pero isang malaking kahangalan. Kung buhayin ka pa. Tumalikod na si Zuelo para puntahan si Zel. Gimbal siya nang makita ang anak. Duguan ito. Tinamaan ng ligaw na bala sa tiyan. Zel! Ang sakit. Guerrero! Help me! Mabilis na binigyan ng first aid ni Zuelo si Zel. Pinunit niya ang kanyang t-shirt at tinapala ng tela ang sugat nito para maampat ang labis na pagdurugo. Pinangko ni Zuelo si Zel upang isugod sa ospital. Puwersahan niyang binuksan ang van na nakaparada sa harap ng safe house. Isinakay doon ang anak at nilagyan ng seatbelt. Ginawan ng paraan na mapastart ni Zuelo ang van kahit walang susi, saka pinatakbo ito ng matulin. I don't wanna die, Guerrero. Hindi ko pa nakikisang jowa kong kamukha ni James Reed. Hindi ka mamamatay. Pero nararamdaman ko, Guerrero. Mamamatay na Hindi ka ako. sabi mamamatay. Kapag humarang si kamatayan, itutumba ko. Promise? Promise. At itinodo ni Zuelo ang tulin ng sasakyan. Pero maya-maya'y napansin ni Zuelo na nakalungay-ngay ang ulo ni Zel. Inihinto niya ang sasakyan. Zel? Walang katinag-tinag si Zel. Niyakap ito ng mahigpit ni Zuelo. Anak! Mabibigat ang mga hakbang na lumapit sa puntod si Zuelo. Inilapag ni Arito ang mga dalang kulumpon ng mga puting-puting rosas at pagkatapos ay taimtim na nagdasal. Maya-maya'y nakarinig siya ng tawag mula sa likuran. Guerrero! Si Zel. Oh, bakit ka pa bumaba ng kotse? Pinayagan na nga kitang sumama rito eh. Okay na ako, Guerrero. Huwag kang OA. Lumapit sa puntod si Zel. Katabi mo na sana ako riyan, Mamshi. Pero, astig tong asawa mo eh. Itinumba niya si kamatayan. Masuyong inakbayan ni Zuelo ang anak. Sabi ko naman sa'yo, anak, itataob ko ang mundo para sa'yo. Biglay bahagyang tumiklop ang isang tukod ni Zuelo. Aray! Rayuma again? Mukhang Pilipinas na lang ang kaya mong itaob, Guerrero. Pumailan lang ang malulutong na tawa ng mag-ama.